Tindero ng gulay na bundol, ang tatlong bata. Laking gulat niya nang makita ang mayamang nanay ng mga bata. Ay ex niya pala. Paano kaya nangyari ito? Katatapos lang, naikarga lahat ni Romeo sa motorsiklo niya ang inangkat niyang mga gulay sa kapitbahay niya para i-display sa palengke. Naligo muna siya saka kumain ng agahan bago umalis. Kung natapos lang niya noon, ang kolehiyo ay tiyak ngayon hindi siya tindero ng gulay, kundi isa na siyang ganap na bumbero. Pero hindi yata umayon sa kanyang pagkakataon dahil naging ganito ang buhay niya. Wala naman siyang pinagsisisihan kasi masaya naman siyang namuhay mag-isa at gumising araw-araw na may sigla. Nilagay na ni Romeo ang pinagkainan niya sa may lababo at uminom ng tubig. Mamaya na lang siya maghuhugas ng plato dahil nagmamadali siya. Makalipas ang ilang minuto ay nasa highway na si Romeo. Dahan-dahan lang siya sa pagmamaneho dahil sobrang dami niyang karga. Kung bibilisan niya, tiyak na tataob ang tricycle niya. Napapabuntong hininga naman siya habang napapatingin sa bawat nadaraanan niya. Kung iisipin niya itong ginagawa niya ay sobrang nakakapagod pero wala siyang choice. Hindi siya makakakain kung hindi siya maghahanap buhay. Maya-maya lang ay biglang nanlaki ang mga mata ni Romeo nang maramdaman niyang may nabangga siya. Kaya nagmamadali siyang bumaba sa tricycle sa katinignan ang unahan. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang mapansin niya ang triplets na batang babae na nakahandusay sa sementadong daan na walang malay. Biglang umikot ang paningin ni Romeo. Muntik na siyang himatayin sa sobrang takot. Pero napigilan niya ang kanyang sarili. Dinaluhan niya agad ang tatlong bata, saka kinarga isa-isa at isinakay sa taxi na huminto malapit sa kanila. Wala sanang mangyaring masama sa kanila, sabi ni Romeo. Ayaw niyang makulong, mas lalong ayaw niyang makapatay ng tao lalo pa ng mga bata. Isa-isa niyang tinignan ang triplets at hinanap kung saan ang sugat ng mga to. Sa pagkakabangga niya, sa malapit na ospital na lang natin sila dadalhin, kuya. Kinakabahan na sambit nito sa taxi driver. Sige po, pakibilisan na lang po ng kaunti ha. Sagot ni Romeo. Tumango naman ang taxi driver sa kabinilisan ng pagmamaneho. Pagdating nila sa ospital, nagmamadaling bumaba si Romeo at nagpatulong siya sa driver para dalhin sa loob ang mga bata. Mabuti na lang may lumapit sa kanilang nurse at tinulungan sila. Sasama pa sana siya sa loob ng emergency room para masiguradong okay ang mga bata pero pinigilan siya ng nurse. Sir, hindi ka po pwedeng pumasok sa loob. Hintayin mo na lang po rito sa labas ang resulta, sabi ng nurse. Napabuntong hininga na lamang si Romeo. Habang pinapakalma niya, ang kanyang sarili ay saka naman nagmamadaling lumapit sa kanya ang isang babae. Kapamilya yata ito ng mga batang nabangga niya. Kamusta ang mga alaga ko? Tanong ni Lirma. Wala pang resulta, ma'am. Ako po yung nakabangga sa kanila. Sobrang bilis po ng pangyayari, hindi ko po talaga napansin ang pagtawid nila eh. Napabuntong hininga na sagot ni Romeo. Sana okay lang sila. Lagot ako nito sa nanay nila na hindi ko sila naalagaan ng maayos. May binili pa kasi ako doon sa kabila tapos nauna na silang tumawid. At hindi tumitingin kung may sasakyan bang paparating. Kasalanan ko talaga to eh. Umiiyak na sabi ni Lirma. Ako ang may kasalanan sa nangyari. Dahil kung nakita ko sila papatawid ay sana naiwasan ko nang mabangga sila. Naiiling na sagot ni Romeo. Ipagdasal na lang natin na okay sila at saka ikaw na lang ang kumausap sa nanay nila. Parating na yun, sabi ni Lirma. Napatango naman si Romeo pero kabado siya. Hindi niya alam kung anong magiging outburst ng nanay mamaya pagdating nito. Sa kabilang banda naman ay hindi mapakali si Lenny. Nanginginig ang kamay niya sa pagkahawak sa manibela ng kotse habang nagmamaneho nang itawag sa kanya ni Lirma na naaksidente ang triplets niya. Iyak nang iyak si Julieta
at ipinagdarasal na sana magiging okay ang mga anak niya. Kumuha nga siya ng yaya para may magbabantay ng maayos habang nasa duty siya pero mapapahamak din pala ang mga to. Pagdating niya sa ospital ay lakad takbo na pumasok ito sa loob at hinanap nga si Lirma. Saka nakita niya ito sa harap ng emergency room. "Nasaan ang mga bata, Lirma?" tanong ni Julieta. "Nasa loob pa, ma'am. Sorry po. Hindi kasi nila ako hinintay tumawid. Kaya po yun. At hindi rin po tumitingin kung may sasakyan na paparating." Sagot ni Lirma. Napabuntong hininga si Julieta. "Walang magbabago kung magagalit ako sa iyo, Lirma. Takot na takot ako ngayon. Umaasa ako na sana okay lang sila at walang mangyaring hindi maganda." Napabuntong hininga. Nasabi ni Lenny. Ang nagdala sa triplets dito sa ospital ay ang lalaking nakabangga sa kanila. "Umalis lang saglit pero babalik yun dito mamaya." Sagot naman ni Lirma. "Dapat lang. Kahit kasalanan ng mga bata na tumawid bigla, ay may pananagutan din naman siya sa nangyari. Paano kapag may nangyari sa mga anak ko?" Galit pa nga na saad ni Julieta. Saka naman bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang isang nurse. "Okay na po ang mga bata. Kaunting gasgas lang naman po ang natamo nila saka na-check na namin ang bandang ulo nila and wala pong damage." Nakangiting paliwanag ng nurse. "Maraming salamat po." Sagot naman ni Julieta. Napahinga siya ng malalim pagkatapos marinig ang sinabi ng nurse. "You're welcome. Puntahan niyo na lang po sila sa kwarto nila. Pwede na po," sabi ng nurse. Sumunod naman sila kaagad nang mauna ng panaglakad nga ang nurse upang dalhin sila sa kwarto ng triplets. Pagpasok nila sa loob, nadat na nilang gising na ang triplets. Nilapitan niya agad ang 3 bata sa kaniya kapi sa isa at hinalikan sa noo. "Tinatakot niyo akong 3, sambit ni Julieta. Okay lang po kami, Mommy. Saka hindi naman po talaga kami nabangga totally. Nadanggil lang po kami ng sakot na karga po ng tricycle." Nakangiting sagot ni Julie. "Sorry, Mommy, hindi na po namin uulitin. Mag-alala ka po ng sobra," sabi naman ni Mia. "Basta, huwag kayong humiwalay kay Ate Lirma ha, para walang mangyaring masama sa inyo. Huwag niyo nang uulitin yan." Nakangiting saad na lamang ni Julieta pagkatapos pakalmahin ang kanyang sarili. "Opo, Mommy." Sagot naman ni Rona. Bumukas naman ang pinto saka pumasok si Lirma pero gulat na gulat siya nang mapagtanto kung sino ang kasama nito. "Romeo? Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Julieta. "May gusto lang siyang sabihin sa'yo, Lenny." Saad naman ni Ate Lirma. Siya na ang sumagot. Hindi siya makapaniwalang magkikita sila nang ganito pagkatapos silang maghiwalay dati. Tinitigan niya ng mabuti ang dating nobyo. Mas gwapo na ito ngayon siguro. Makaluwag-luwag na sa buhay. "Pwede ba tayong mag-usap?" sambit ni Romeo. Sige, sa labas na tayo." Nakangiting sagot na nga lamang ni Julieta. Sumenyas naman siya sa triplets sa mag-uusap lamang sila. Pero napansin niyang si Julie titig na titig kay Romeo. Siguro naramdaman nito ang koneksyon nila. Naupo sila sa waiting area dahil wala namang tao. Napabaling ang kanyang tingin sa pasilyo ng ospital nang mahuli siya ni Romeo na nakatitig sa kanya. Sobrang liit ng mundo. "Kamusta ka na, Julieta? Sa nakikita ko ngayon mukhang successful ka na sa buhay." Nakangiting tanong ni Romeo. "Okay lang. Ako pa rin naman yung Julieta na nakilala mo noon pero nag-mature dahil sa marami ng obligasyon sa buhay." Sagot ni Julieta. "Nagulat ako kanina pagpasok ko sa loob ng kwarto nang makita kita. Mga anak mo pa lang nabangga ko. Pasensya na," sabi ni Romeo. Kaya pala nandito ang lalaki dahil itong nakabangga sa triplets. Sa isip-isip ni Julieta, siguro ang panahon na gumawa ng paraan para pagtagpuin ang mga ito sa kamalaman ng mga anak niya na may tatay pala sila at masabi niya kay Romeo na nagkaanak silang dalawa. Okay lang naman ang mga anak mo. Saka minsan, umiiral talaga ang katigasan ng ulo nila." Nakangiting sagot ni Julieta. Samantalang si Romeo naman,
Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Napakunot ang noo niya nang marinig ang diretsahang sinabi ni Lenny. Mga anak niya? Tama ba ang pagkakarinig niya? Ha? Mga anak ko? Naguguluhang tanong pa ni Romeo. Oo, anak natin silang tatlo. Huli ko lang nalaman na buntis pala ako nung naghiwalay na tayo. Sagot ni Julieta. Napangiti naman ng sobrang lapad si Romeo. Ni hindi nga niya naisip noon na abot sa puntong magkakaroon sila ng anak ni Julieta. Pero binigyan siya ng chance na maging tatay pala. Pero nakaramdam siya ng hiya dahil wala siyang maipagmamalaki sa mga anak niya. Talaga ba? Nakakatuwa. Tatay na pala ako. Nakangiting sabi ni Romeo. Dahil sa sayang naramdaman niya, bigla niyang nayakap si Julieta na walang pasabi. Nang ma-realize niya ang kanyang nagawa, agad niyang binitawan ng babae sa humingi ng tawad dito. Hindi maintindihan ni Romeo kung bakit bigla na nga lamang tumalo ng puso niya. May kurot at may sayang, parang bumalik lahat ng nararamdaman niya noon para sa babae. Tama nga yata ang kasabihan. Hindi naman mawawala ang pagmamahal siguro. Nasanay na lang na hindi nakasama ang dahilan noon. Halika, ipakikilala kita sa kanila. Sambit ni Julieta. Sige. Hindi alam ni Romeo ang kanyang mararamdaman. Excited siya na kinakabahan. Tumayo na siya sa sumunod kay Julieta. Papasok sa loob ng kwarto ng triplets. Kinakabahan si Romeo dahil hindi niya alam kung anong magiging reaksyon nila kapag nalaman nila na siya ang tatay nila. Daddy, kanina ko pa po ramdam na ikaw nga. Nakangiting sabi ni Julieta. Napangiti naman bigla si Romeo. Hindi siya emosyonal na tao pero sa pagkakataong to ay parang gusto niyang umiyak. Kaya agad siyang lumapit sa tatlong bata at niyakap ang mga to. Ako nga, ako ang daddy niyo, sagot ni Romeo. Nang tignan niya si Julieta, nakangiti ito ng sobrang tamis, habang si Lirma naman ay gulat na gulat. Sino ba naman ang hindi magugulat kung siguro? Sa pagkakaalam nito ay walang tatay ang alaga, pero biglang nagkaroon. May hawig naman kami sa'yo, Daddy. Tama nga pala si Ate Julie, kanina pa niya sinasabi na ikaw. Nakaiting sabi naman ni Rona. Ngayon lang sinabi ni mommy niya sa akin, kaya ako nandito dahil kayo ay gusto kong makasama at makita. At dahil ako ang nakabangga sa inyo, pasensya na kayo. Sad naman ni Romeo. Mabuti na lang pala nabangga mo po kami. Kung hindi ay hindi ka po namin makikilala. Si mami po kasi masyadong malihim eh. Sabi naman ni Mia. Okay lang. Siguro may rason ng mommy niyo. Pero ang importante, nagkita na tayo ngayon. Sagot ni Romeo. Huwag kayong magagalit sa kanya. Saad na nga nito. Tuwang-tuwa naman ang triplets at niyakap nga siya. Kaya nagpa siya si Romeo na maglagi muna ng isang gabi dito sa ospital dahil bukas pwede na sigurong makalabas ang mga tatlo. Samantalang si Julieta naman, biglang napalabas sa kwarto dahil hinila siya ni Ate Lirma. Sumilip pa ito sa loob bago siya hinarap, kaya nagtaka si Julieta. Kaya tumaas ang kilay niya at nagtanong rito kung anong problema. Napatawa siya ng malakas dahil ayaw nitong maniwala na si Romeo ang tatay ng mga anak nila dahil ngayon lang daw nito nakitang lalaki. Kaya ipinaliwanag ni Julieta na noong nag-aral pa siya sa kolehiyo nang maging sila ni Romeo. Nagkwento siya ng ilang detalye sa naging reaksyon nila ng lalaki kay Ate Lirma hanggang sa naniwala ito sa kanya. Bandang hapon na natili si Romeo sa ospital kasama nila dahil hindi pumayag ang triplets na umuwi ito. Nakikita niya ang tuwa at pangungulila ng tatlong bata sa ama nila. Saka napansin din niya sa lalaki na palagi itong nakatingin sa mga anak nila na para bang hindi makapaniwalang nakatatlo ka agad ito. Hindi naman niya maramdaman na nagtampo si Romeo sa kanya dahil hindi agad niya sinabi rito na nagkaanak sila. Nawalan na kasi sila ng komunikasyon magmula nang maghiwalay sila dati. Okay naman ang break-up kaya walang samaan ng loob. Nagpaalam na nga muna si Romeo sa kanya na may pupuntahan lang ito saglit at babalik lang mamaya.
Pagbalik nito bandang 6:00 ay may dala ng pagkain para sa kanilang lalaki. Sabay na silang kumain lahat dahil nagugutom na sila kanina pa. Napapangiti naman si Julieta habang nakatingin kay Romeo habang sinusubuan ng 3 bata. Bigla siyang nakaramdam ng guilt dahil hindi niya ito nagawa sa mga anak niya. Lumaki ang mga anak niya na iba't ibang yaya ang kasama na nag-aalaga dahil naging busy nga siya sa pagtatrabaho para sa future nila. Kitang-kita niya ang saya sa mukha ng triplets habang kumakain. Nakaharap ang daddy nila. Napatingin naman sa siling si Julieta dahil nahuli siya ni Romeo na nakatingin sa mga to. Pagkatapos silang kumain ay pinatulog na ni Romeo ang mga anak nila dahil gabi na rin. Pinauwi na rin niya si Ate Lirma para naman may tao sa bahay nila. 2 naman sila ng lalaki na magbabantay sa triplets. Matulog ka na rin, Lenny. Okupahin mo na yung bakanteng higaan dyan para komportable ka, sabi ni Romeo. Paano ka? Tanong naman ni Julieta. Huwag mo akong alalahanin. Hindi pa naman ako inaantok eh. Saka ako na lang magbabantay sa mga bata. Nakangiti at malumani na sa adama ni Romeo. Okay lang ba sa'yo na nandito ka? Wala bang magagalit? Segue naman at tanong ni Julieta. Napatingin naman siya kay Romeo at hinihintay ang sagot nito. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Wala na siyang balita tungkol sa personal na buhay ng dating nobyo. Kaya imposibleng hindi ito nag-asawa at nagkaroon ng anak sa iba. Napataas naman ang kilay si Lenny nang biglang tumawa si Romeo. Meron bang nakakatawa sa naging tanong niya? Wala naman yata. Alam mo, hindi ako nagkaasawa magmula nung naghiwalay tayo. Hindi nga ako nagkanobyo eh. Nahihiya ako manligaw dahil wala akong maayos na trabaho. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. At isa pa, isa lang naman talaga ang laman ng puso ko. Mahinang sagot niya sa dulo. Napabuntong hininga na lamang si Julieta dahil nakaramdam siya ng lungkot sa boses ng lalaki. Okay lang naman ang hindi makapagtapos ng pag-aaral kung wala talagang choice. Saka hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Sad pa nga nito. Dagdag pa niya. Basta may diskarte din sa buhay, okay yun. Sa relasyon kasi dapat magtulungan para sabay umangat, sabi pa ni Julieta. Napahanga naman si Romeo. Hindi pa rin nagbabago ang babaeng minahal niya. Hindi pa rin eh. Mas maganda talaga kung nakapagtapos. Gustong-gusto ko talaga maging bumbero dati pero nakakalungkot dahil hindi umayon ang panahon sa akin. Naiiling pa na sagot ni Romeo. Tinapik naman ni Julieta ang balikat niya at parang nakaramdam ng kuryente ang lalaki. Okay lang yan. May panahon pa naman eh. Hindi natin alam baka sa susunod matupad mo na ang mga pangarap mo sa buhay. Basta, huwag kang mag-give up. Nakangiting sabi ni Julieta. Napangiti naman si Romeo nang hawakan niya ang kamay nito. Nang makaramdam ng pagkaantok si Julieta, nagpaalam na siya na matutulog na. Kinabukasan nagising si Romeo dahil may yumugyog sa balikat niya. Pagbukas ng mga mata niya ay ang matamis ng ngiti ng kanyang mga anak ang nakita. Magandang umaga, Daddy! Kising na! Alis na po tayo! Sabi ni Julie. Sige, sagot naman ni Romeo. Dahan-dahang bumangon si Romeo, saka tumayo. Napansin niyang silang 4 na lang ang nasa loob ng kwarto at wala si Lenny. Nasa labas na ng ospital si Yaya. Naghihintay sa atin. Nakangiting sabi naman ni Mia. Okay na ba ang lahat? Opo, Daddy. Kanina pa po kami na-discharge. Sobrang sarap po ng tulog mo kaya hindi ka na po namin ginising kaagad eh. Si Rona nang sumagot. Okay, nasan nga pala ang mommy mo? Tanong ni Romeo. Maya-maya lang sabay na silang 4 na lumabas ng kwarto at naglakad palabas ng ospital. Pumasok na sa trabaho. Sa iyo na lang daw po kami sasabay. Nakangiting sagot naman ni Mia. Sure. Okay lang ba sa inyong sumakay ng tricycle? Tanong pa ni Romeo. Oo naman po, Daddy.
Excited na sagot ni Julie. Naniniguro lang si Romeo dahil sanay naman na sa kotse nakasakay ang triplets. Baka ninibago sa mga bagay na mararanasan ng mga to kapag kasama siya. Tinulungan muna niyang makapasok sa loob ang mga anak at panghuli si Ate Lirma, saka siya sumakay at paandarin ito. Makalipas ang ilang minuto bumabiyahe na sila at kitang-kita naman sa mukha na triplets na masaya naman ang mga to. Masaya ba kayo? Nakaiting tanong ni Romeo. Opo, Daddy! Sagot naman ni Julie. Halata nga. Natatawang sabi ni Romeo. Minsan isama mo kami sa bahay mo, Daddy. Gusto po naming matulog doon. Sambit naman ni Mia. Naku, malamok dun eh. Baka kagatin kayo. At saka, sobrang init dahil walang aircon. Pagdadahilan naman ni Romeo. Okay lang po, Daddy. Basta po ang importante, kasama ko po namin. Sabi ni Rona. Natouch naman ang puso ni Romeo. Sobrang bait at mapagmahal ng mga anak niya. At hanga siya kay Lenny dahil napalaki niya ito ng maayos. Talaga ba? Sige, magpaalam na kayo sa mami niyo na minsan dun kayo sa bahay ko. Mas maganda kapag weekend na lang. Sagot naman ni Romeo. Sabay naman nagtawanan ng mga bata dahil sa tuwa ng pagpayag niya. Maayos naman ang bahay kaya okay lang na pumunta doon ang mga anak. Pero kung papayag si Lenny, kung hindi naman ay wala siyang magagawa. Inabot ng 1 oras ang biyahe nila bago nakarating sa bahay ni Lenny. Nailang pa nga siya dahil nang makita kung gaano kaganda at kalaki ang bahay ng dating nobya. Nakaramdam bigla ng hiya si Romeo, parang gusto na lamang niyang umuwi dahil sa naramdaman niyang panliliit sa sarili. Tinulungan niyang makababa ang triplets para hindi mahulog at nakita niya kung paano ang tuwa sa mga mata nila. Nakasama siya ngayon. Pumasok ka muna sa loob, Daddy. Magkape ka po muna. At saka maglagahan. Imbita naman ni Julie. Magbubukas pa ako ng tindahan ngayon sa palengke. Babalik lang ako mamayang gabi, okay? Sagot ni Romeo. Promise? Tanong naman ni Mia. Oo naman. Sagot ni Romeo. Tumango naman ang triplets bilang pagpayag pero bumaba ang nguso ng tatlo dahil ayaw siyang paalisin. Bago umalis si Romeo, niyakap muna niya ang mga anak saka hinalikan sa noo. Bandang hapon samantalang, si Julieta naman ay naghahanda, pauwi nang tumawag kasi sa kanya si Ate Lirma na nasa bahay na ang mga to. Dahil sa nangyaring aksidente, marami siyang na-realize sa buhay. Kailangan niyang gawing first priority ang mga anak bago ang ibang mga bagay. Kaya nga sinabi rin ito kaagad kay Romeo na anak nga nila ang tatlo dahil na-realize niya na maiksi lang ang buhay. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, sa isang araw o sa mga susunod pa na araw at linggo. Gusto na nga niyang umuwi ng maaga para maalagaan ang triplets niya. Pero bago pa siya makalabas ng opisina, pinigilan siya ni Bea. Pauwi ka na? Mamalingki muna tayo. Tanong ni Bea. Saka na lang siguro, Bea. Alam mo naman ang nangyari sa mga anak ko, di ba? Kaya kailangan kong umuwi ng maaga. Sagot ni Julieta. Sige na. Ngayon na ako mangungulit sa'yo eh. Gusto ko kasing kumain ng gulay. Nagpa-cute pa na pamimilit ni Bea. Hay, sige na nga. Pero saglit lang tayo Dapat mabilis lang tayo. Alam mo naman ang nangyari sa mga anak ko eh. Sagot ni Julieta. Oo, alam ko yun. Promise, saglit lang to. Salamat. Maya-maya lang, magkasabay na silang dalawa na lumabas ng building pero bago pa sila makapasok sa sasakyan, ay umabrisete na sa kanya si Jody, ang mayaman sa kanilang grupo. At sobrang maarte kaya walang lalaking balak manligaw. Dahil sobrang taas ng standards, mabait naman kaya kasundo nila. Saan ang punta nyo? Pwede bang sumama? Tanong ni Jody. Sa palengke ang punta namin. Hindi ka bagay doon. Sagot ni Bea. Sasama na ako, bala kong bumili ng prutas. Sabi naman ni Jody. Talaga? Sa pagkakaalam ko, ang gusto mong prutas yung mga
Hindi sa palengke na bibili. Maarte ako pero hindi maselan. Ikaw ang bahala. Nagkatinginan na lamang sila ni Bea nang pumasok sa driver's seat si Jody. Marunong palang magmaneho ang babaeng to pero mas pinili pa ring magkaroon ng driver. Iba rin talaga pag lumaki sa mayaman. Pagdating nila sa palengke, ginilid ni Jody ang kotse bago sila bumaba. Sobrang daming tao ang namimili ngayon. Sana may mga gulay pang natitira para makabili siya. Maya-maya lang sabay na silang tatlo na lumabas ang kotse saka pumasok sa palengke. Napangiti si Julieta dahil marami pang iba't ibang gulay ang nakadisplay. Masyado pang presko na halatang kakapitas lang. Pero natigilan si Julieta nang mapansin niya si Romeo sa may di kalayuan. Nagtitindi din ng gulay ang lalaki kaya nilapitan niya ito. Hindi siya napansin ng lalaki dahil busy ito sa mga bumibiling customer. Nang tignan niya si Jody, ay todong isi ito at nagpapakyut pa kay Romeo kaya agad niyang siniko si Bea. Kaya napatingin ito sa dalagat na pangiwi. Hello, Julieta. Ikaw pala, bibili ka ba ng gulay? Tanong ni Romeo. Hindi agad nakasagot si Julieta. Nakatitig lang siya sa mukha ng dating kasintahan. Walang pinagbago, gwapo pa rin ito, kaya naiintindihan niya si Jody. Natauhan siya nang biglang kurutin ni Bea ang tagliran niya. Ha? Oo. Tipid na sagot lamang ni Julieta. Magkakilala kayong dalawa, Julieta? Tanong pa ni Jody. Oo, tatay siya ng mga anak ko. Diretsahang sagot naman ni Julieta. Ngumiti naman si Romeo sa sinabi niya. Hindi naman niya pwedeng itago ang lalaking ito, ang tatay ng triplets. Wala naman siyang pagsisisi na naging sila dati dahil mapagmahal naman ang lalaking to. Nagkataon lang na hindi sila nagkaintindihan sa ibang bagay kaya nagkahiwalay silang dalawa. Pero hindi ibig sabihin na hindi nila minahal ang isa't isa. Talaga ba? Kaya palang gaganda ng mga anak mo dahil sobrang gwapo ng tatay. Kinikilig pa na sabi ni Jody. Hindi naman. Pumili ka na, Julieta. Sad na lamang ni Romeo at saka ngumiti. Sige, sagot ni Julieta. Pero ang totoo hindi niya alam kung bakit naiinis siya kay Jody na pilit talagang nagpapakyut kay Romeo. Pumili na lamang ng gulay si Julieta at tinulungan na rin ni Romeo ito. Napansin niyang hinila ni Bea si Jody papunta sa prutasan para makapamili. At alam niya ang balak nito para makapag-usap ang dalawa. Uuwi ka na ba pagkatapos ito? Tanong ni Romeo. Oo, baka hinahanap na kasi ako ng mga bata Sagot naman ni Julieta. Pagkatapos mamili ni Julieta, ibinigay na niya kay Romeo upang mailagay sa plastic. Kumuha siya ng pera sa loob ng kanyang pitaka. Saka inabot sa lalaki pero hindi nito tinanggap. Huwag ka nang magbayad, Julieta. Para ka namang iba Teka lang, ibibili ko ang mga bata ng prutas para makakain sila pag-uwi. Nakaiting sabi ni Romeo. Nagulat naman si Julieta dahil hinawakan ni Romeo ang kamay niya. Saka pumunta sa prutasan. Pumitik na lang bigla ang puso niya dahil sa simpleng gesture na yon ng lalaki. Tumaas ang kilay niya nang mapansing dikit na dikit si Jody sa dating nobyo. Parang nag-init bigla ang kanyang ulo at gusto niyang manabunot. Nahamig niya ang sarili nang ma-realize niyang hindi siya pwedeng magselos dahil matagal na silang wala. Pagbalik ni Romeo sa tindahan nito, ay pinilit niyang umiti para hindi mahalatang masama ang kanyang loob. Nagpasalamat siya sa lalaki saka nagpatiuna sa paglalakad. Hindi niya namalayang nakasunod na pala sa kanya sina Bea at Jody. Hindi siya pwedeng masaktan at makaramdam ng selos dahil matagal nang nawala ang feelings niya para sa lalaki. Pero ang tanong, nawala nga ba talaga? Napabuntong hininga na lamang si Julieta at pinilit na ibalik ang dating sigla. Anong nabili niyo? Tanong ni Julieta. Gulay saka itong si Jody, prutas. Ang bilis mo namang umalis, hindi pa nga ako nakapili doon sa tinda ng husband mo Sabi ni Bea. Ex-boyfriend Bea.
Matagal na kaming hiwalay, sabi ni Julieta. So, single yung dating nobyo mo? Tila pang-uusisa pa at nakangiting tanong ni Jody na para bang may masamang binabalak. Nagsisi tuloy si Julieta. Sinakyan na lang sana niya ang maling akala ni Bea. Para nabigyan pa niya tuloy ng pag-asa itong babaeng to, nakasimangot na lamang si Julieta sa isiping baka magkaroon pa ng iba si Romeo. Napailing na lamang si Julieta at pinasok niya sa loob ng sasakyan ng pinamili niya. Hindi ko alam, Jody. Nawalan kami ng communication after mag-break. So maybe baka may asawa na siya. Ngayon nga lang niya nalaman na may anak kami. Sagot na lamang ni Julieta. Okay, pero I think I like him. Maarte at kinikilig na sabi pa ni Jody. Hoy, maghulas dili ka nga. Hindi mo pa kilala yung tao, baka mamaya may asawa na pala yun. At saka, hindi mo ba alam na hindi pwede mong saluhin ang naging nobyo na ng kaibigan natin? Napasimangot na lamang si Jody. Saka sumakay sa driver's seat. Kinarin na yata nito ang pagiging driver sa bagay. On the way naman kasi ang bahay nito bago kay Bea. Pagka-uwi nga nila, bumaba nga ang dalawa. Nakabukas nga ang gate kaya pinasok niya sa loob ang kotse. Napakunot ang noo niya nang mapansin ang triplets na nakaupo sa may maliit na hagdan sa may balkonahe. Sabay na nagsilapitan ng tatlo para magmano sa kanya. Okay lang kayo? Bakit nandito kayo sa labas ng bahay? Tanong ni Julieta. Hinihintay po namin si Daddy. Sabi po niya kasi babalik po siya mamaya. Sagot ni Mia. Nasa palengke pa ang daddy niyo nagtitinda. Nagkita nga kami doon sabi naman ni Julieta. Talaga, Mommy? Ano pang sabi niya? Pupunta ba talaga siya dito ngayon? Excited na tanong pa nga ni Julie. Wala naman siyang sinabi. Pero nagpadala siya ng prutas para sa inyo. Sagot ni Julieta. Nakakalungkot naman. Napabuntong hininga na sabi ni Rona. Pumasok na kayo sa loob at doon nyo na lang siya hintayin. At base sa pagkakakilala ko sa daddy nyo, marunong siyang tumupad ng usapan. Nakaiting sambit pa ni Julieta. Tumango naman ang triplet sa katumayo at sumunod sa kanya. Napabuntong hininga naman si Julieta. Sana hindi biguin ni Romeo ang mga anak nila. Maya-maya lang ay napabalik ang tatlong bata nang marinig nilang may tricycle na huminto sa harap ng gate nila. Si Daddy yata, sabi ni Rona. Siya na yan, kabisado ko ang tunog ng tricycle niya. Segunda naman ni Mia. Oo nga, tara, salubungin natin. Masayang sagot ni Julie. Si Julieta naman nagpatuloy sa pagpasok para dumiretso na siya sa kusina upang ilagay sa mesa ang pinamili niya kanina. Samantalang si Romeo naman ay sobrang lapad ng pagkakangiti dahil pagbaba niya ng tricycle, sobrang tamis ng ngiti ang sumalubong sa kanya. Ngayon talaga, masasabi niyang sobrang proud niya dahil nagkaroon siya ng mga anak at may hawig pa sa kanya. Sobrang babait at tatalino. Natatawa na lang siya dahil muntik na siyang matumba nang sabay na yumakap sa kanyang triplets. Dahan-dahan lang, hindi halatang sobra niyo ako na-miss Napapahalakak pa na sabi ni Romeo. Sorry Daddy, akala po kasi namin hindi ka na po makakarating Sagot naman ni Julie. Sabi ko naman na babalik ako, diba? Kaya heto na ako. Kinabilang ako sa palengke dahil maraming bumibili ng gulay. Sabi naman ni Romeo. Salamat Daddy, tara po sa loob. Ani naman ni Rona. Tumango si Romeo at sobrang bigat ng kanyang braso dahil nakaabrisete sina Mia at Julie at si Rona naman ay kinuha ang dala niyang supot ng letsyong manok. Nakauwi na ba ang mami niya dito? Galing kasi siya sa palengke kanina. Nagkita kami doon. Tanong ni Romeo. Opo, nasa loob po ng kwarto. Sagot naman Mia. Sa kusina na lang siguro tayo dumiretso para makakain na tayo. Tumango naman ang triplets, saka sabay nga silang tatlo na pumasok sa kusina. Inutusan muna niya ang mga ito na tawagin si Julieta para maghapunan na sila. Makalipas ang ilang minuto, magkasunod na sila na pumasok ng kusina. Natigilan naman si Romeo.
nang mapansin niyang sobrang tamis ng ngiti ni Julieta sa kanya. Kagagaling mo lang ng palengke? Tanong ni Julieta. Oo, hindi pa ako nakauwi ng bahay, dumiretso kaagad ako rito. Baka kasi naghihintay ang mga bata. Sagot ni Romeo. Pasensya ka na. Kung minamadali ka nilang pumunta rito ha. Hindi ka na tuloy nakapagpahinga pa at nakapagbihis. Pinagpapawisan ka pa. Nahihiyang sabi ni Julieta. Sabay pinunasan pa nga nito ang kanyang pawis gamit ang kanyang panyo. Bigla tuloy silang natigilan. Ha? Okay lang. Uuwi din naman ako ngayon eh. Pagkatapos nilang kumain. Sagot na lamang ni Romeo. Hindi ka pala magtatagal rito, Daddy? Tanong ni Julie. Mamaya pa ako uuwi. Dito lang muna ako magpahinga. Nakangiting sagot naman ni Romeo. Dito ka na lang kayo matulog, Daddy. Suwestyon naman ni Mia. Pwede naman. Kung okay lang sa mami nyo. Sabi naman ni Romeo. Napatingin siya agad kay Julieta pero ngumiti lang ang babae at nagkibit balikat. Hindi naman umangal si Mommy kaya alam kong okay lang po yan sa kanya. Masayang sabi ni Rona. Tumango naman si Romeo. Mas convenient sa kanya ang hindi na umuwi ngayon dahil sobrang sakit ng katawan niya. Sa pagtitinda kanina tapos nagmamaneho pa siya ng malayo. Tumahimik na lang ng bahagya nang mag-umpisa na silang kumain lahat. Inaasikaso niya ang triplets para mabusog agad. Napansin niyang nakangiti naman si Julieta habang nakatingin sa kanya na inaasikaso niya ang mga anak nila. Pagkatapos silang kumain, naunang lumabas sa kusina ang triplets dahil gagawa pa raw ng project ang mga to kaya naiwan silang dalawa ng babae sa kusina. Kung dito ka matutulog ngayong gabi, ay may damit akong pwedeng maisuot mo. Bukas ang umaga ka na lang umuwi dahil tiyak na hahanapin ka pa ng mga bata. Sabi ni Julieta. Sige, okay lang naman siguro sa'yo, di ba? Tanong ni Romeo na tila nananan siya. Kahit nakaramdam siya ng hiya, ay titiisin na lamang niya para sa mga anak niya. Simula ngayon, hindi na siya pwedeng makaramdam ng panliliit sa sarili niya. Sisikapin na lamang siguro niyang umasenso sa buhay at makabangon. Gagamitin niyang motibasyon ang kanyang 3 anak at pati na rin si Julieta. Oo naman, para ka namang iba eh. Nakangiting sagot ni Julieta. Linya ko yan kanina. Natatawang sabi ni Romeo. Oo nga, nakangising sagot ni Julieta at natatawa din ng bahagya. Pagkatapos maghugas ng plato ni Julieta, ay sabay na silang dalawa na lumabas ng kusina. Nasaan nga pala si Lirma? Hindi ko siya nakita mula kanina. Tanong ni Romeo. Stay out si Ate Lirma. May anak din siyang maliit na kailangan niyang alagaan. Sagot ni Julieta. Ganun ba? Ngayong nandito na ako, hindi na kailangan ni Lirma na ma-pressure sa pagbabantay sa triplets dahil ako na ang maghahatid sundo sa kanila. Sabi pa ni Romeo. Salamat. May trabaho din kasi ako kaya minsan nawawalan ako ng time sa kanila. Sagot ni Julieta. Ngumiti si Romeo at hinawakan niya ang kamay ni Julieta. Magtulungan tayo para mapagaan ang buhay ng mga anak natin. Sabi ni Romeo. Samantalang si Julieta naman ay biglang nakaramdam ng pag-alinsangan dahil parang nakuryente siya sa hawak ni Romeo. Napabuntong hininga siya dahil nag-flashback sa kanya ang masasaya nilang bonding dati. Oo naman, sagot ni Julieta. Magpahinga ka na. Dito na lang siguro ako sa sala matutulog. Sabi naman ni Romeo. May kwarto pa namang available sa itaas. Doon ka na lang para maayos kang makapagpahinga. Nakangiting sagot pa ni Julieta. Tumango naman si Romeo. Kaya magkasabay silang dalawa na umakyat ng hagdan habang paakyat sila ay pahapyaw na tinitigan ni Julieta ang mukha ng nobyo. Ngayon lang niya naisip na magmula nang maghiwalay silang dalawa ni Romeo, hindi siya nagkaroon ng nobyo. Buntis pala siya noon, kaya nakafocus ang isip niya sa pag-aalaga ng triplets hanggang sa lumaki ang mga to, kaya nasasanay na lamang siyang ang mga anak na lang niya ang kasama niya. Kaya ang relasyon nilang dalawa ni Romeo
ang laging naaalala niya. At hindi niya akalaing magkukurus ang landas nila ngayon. Gusto nga niyang isipin na bukod sa malaman nitong may anak silang dalawa, ay may malaki pang rason ang tadhana kung bakit sila pinaglapit ulit. Pero ayaw niyang isipin kung ano yon at mag-assume dahil baka masaktan lang siya. Wala naman silang napag-usapan tungkol sa personal nilang buhay kaya hindi niya alam kung single o may asawa na ba ang ex-boyfriend niya. Inihatid niya si Romeo sa kwarto, natutulugan nito, saka siya pumasok sa kwarto niya para kumuha ng damit para pampalit ng lalaki. Pagbalik ni Julieta, wala sa loob ng kwarto nito si Romeo. Pagkus narinig niya ang boses nito sa kwarto ng triplets, kaya lumapit siya doon. Sumilip siya sa maliit na siwang sa pinto at nakita niyang tinuturuan ni Romeo ng assignment sa mga anak. Pumasok na siya at tinabot ang dala niyang damit para makapagbihis na si Romeo. "Salamat, honey," sabi ni Romeo kaya naman kumabog bigla ang dibdib ni Julieta. Nang marinig niya ang tawagan nila dati ni Romeo. Hindi niya alam kung sinadyang banggitin ba ng lalaki o kusa na lang itong lumabas sa bibig nito. Nang tignan niya ang triplets, nakangisi ang mga ito habang nakatingin sa kanya na para bang kinikilig sa salitang yon. "Magbihis ka na muna Romeo, mamaya mo na tapusin yung ginagawa mo." Pag-iiba na lamang ng topic ni Julieta. "Sige," sagot ni Romeo. Lumabas na ng kwarto si Julieta dahil balak niyang magpahinga dahil may pasok pa siya bukas sa trabaho. Samantalang si Romeo naman, pumasok na sa banyo ng triplets para magbihis sa kanya, tinuruan ng mga anak sa takdang aralin ng mga to. May tanong ako, Daddy. Sabi pa ni Julie. "Sige anak," sagot naman ni Romeo. "Bakit po kayo nagkahiwalay ni Mommy?" tanong nito. Napaayos bigla nang upo si Romeo. Hindi niya alam kung sasagutin niya ang tanong ng anak o hindi pero nagtanong naman ito ng maayos kaya pagbibigyan niya. "Ang bata niyo pa para maintindihan ng ganitong bagay. Pero kasi walang perpektong relasyon kaya may naghihiwalay. Ang importante okay kaming dalawa ng mommy niyo. Magkaibigan kami." Nakangiting sagot na lamang ni Romeo. Pero minamahal mo siya, Daddy. Segunda naman ni Mia. "Oo naman. Mahal na mahal ko siya," sagot ni Romeo. Nang magkita silang muli ni Julieta at walang kaabog-abog nitong inamin sa kanya na nagkaanak silang dalawa, nakasama niya ang triplets hanggang sa paglaki ng mga to, naalalayan niya si Julieta sa pagbubuntis nito. Pero ganun talaga ang buhay. Ang nakakatuwa, wala siyang narinig na panunumbat mula sa dating nobya. Ngayon po, Daddy, mahal mo pa po ba siya? Hirit naman na tanong ni Rona. Napalunok si Romeo. Paano ba to? Hindi niya napaghandaan at hindi naman kasi niya alam na itatanong ito ng mga anak niya. Hindi naman mawawala ang pagmamahal. Kaya oo, mahal ko pa rin ang mommy niyo, sagot ni Romeo. Nagulat naman si Romeo nang biglang nagsigawan ng triplets dahil sa tuwa sa naging sagot niya. Kapag sila narinig ni Julieta ngayon ay lagot siya pero totoo naman kasi hindi nawala ang pagmamahal niya sa babaeng ito. Dito lang kasi siya nakaramdam ng kakaiba. Ito lang kasi ang nakarelasyon niya noon na nagtagal sila. Daddy, ligawan mo na po siya. Para po magkabalikan na po kayong dalawa para one big happy family na po tayo. Nakangiting sabi pa ni Rona. Kapag nangyari yun, kami po ang unang matutuwa. Saad ni Julie. Wala namang boyfriend si Mommy, saka hindi naman po yata talaga siya kikipag-date. Pahabol na sambit naman ni Mia. Sige, susubukan ko pero hindi kayo pwedeng umasa dahil baka hindi naman gagana talaga ang charm ko sa mommy niyo ngayon. Natatawang sagot naman ni Romeo. Tumango naman si Romeo nang sabihin ng triplets na kayang-kaya niya yun. Napangiti na lamang siya at niyakap lahat ang mga anak. Halata namang tuwang-tuwa ang mga ito sa pagpayag niya. Nang matapos ang takdang arali ng tatlong bata, pinatulog na niya ang mga to dahil gusto na rin niyang matulog ng maaga. Naubos ang mga gulay niya, kaya kailangan pa niyang mag-angkat ng mga bagong ititinda.
Kinabukasan habang si Julieta naman ay lumabas ng kwarto na nakaligo na siya at nakapagbihis, dumiretso na siya sa kusina, bitbit ang kanyang sling bag. Saka nadatnan niya si Ate Lirma na naghuhugas ng plato. "Good morning, Ate Lirna." Nakangiting bati naman ni Julieta. "Magandang umaga din," sagot naman ni Lirma. "Nasaan ang triplets?" tanong ni Julieta. "Pumasok na sa eskwelahan ni sinabay kanina ni Romeo." "Ang aga naman ata nila," takang sabi ni Julieta. Humila na ng upuan si Julieta, saka naupo at kinuha ang plato sa kutsara dahil kakain na siya. 7:30 na ngayon, saka pagdating ko dito ay nakahanda na lahat kahit ikaw ay may baon na rin. Nakangiting sabi pa nga ni Lirma. "Si Romeo ang nagluto?" tanong ni Julieta. "Oo, ang sweet nga eh. Kaya ikaw, mga ganyan dapat ang asawahin mo para maging maganda ang pagsasama niyong dalawa." Pagbibiro pa ni Lirma. Napabuntong hininga naman si Julieta. Likas naman talaga na sweet si Romeo. Kasi noon sila pa dati, palagi siya nitong ipinagluluto kahit busy ito sa university. Siguro hindi lang niya naalagaan ang relasyon nila, kaya naghiwalay sila. Naging toxic na kasi at hindi na sila nagkaintindihan habang tumatagal. Ganoon naman talaga sa totoong buhay habang tumatagal ang mga relasyon. Wala na akong mahanap na gaya ni Romeo at Lirma. Napabuntong hininga pero sa deretsahang sabi ni Julia. "Kaya ka ba hindi nag-asawa o nagka-boyfriend?" tanong pa ni Lirma. "Opo, baka kasi ma-failed na naman dahil sa hindi kami magkasundo," sagot ni Julieta. "Siguro mahal mo pa no? Mahal mo pa ba? Kasi kung mahal mo pa, pwede pa naman kayong magkabalikan at wala namang masama doon. Malay mo, iba na ngayon dahil may anak na kayo at mas nag-matured na," sabi naman ni Lirma. "Ewan ko ate, hayaan ko na lang siguro na tadhanang magdesisyon," sagot ni Julieta. Hindi naman pwedeng siya dapat ang gumawa ng paraan at magpakita ng motibo para makipagbalikan. Paano na lang kung ayaw naman pala ni Romeo? E di mapapahiya siya kapag nagkataon. Nagumpisa ng kumain si Julieta dahil baka sa sobrang pag-uusap nilang dalawa ni Ate Lirma ay makalimutan niyang may trabaho siya. Nang matapos siya ay tumayo na siya na bitbit ang platong pinagkainan niya. Kaya lang kinuha na ito ni Ate Lirma bago pa niya mailagay sa may lababo. Tinignan muna niya ang ulam na nilagay sa kanyang baon at napangiti siya sa kanyang nakita. Pritong itlog at beef loaf, nahugis puso saka adobong manok. Wala talagang pinagbago si Romeo. Pinapangiti pa rin siya nito kahit ang tagal na nilang nagkahiwalay. Maya-maya lang nagpaalam na si Julieta kay Ate Lirma at nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Pagbukas niya ng gate ay nagulat siya nang nakangiting si Romeo ang nadatnan. Motorsiklo ang dala nito ngayon na sobrang bago, parang kabibili lang yata nito. "Hatid na kita, Julieta," nakangiting sabi naman ni Romeo. "Bagong bili itong motorsiklo mo?" tanong ni Julieta. "Hindi, 1 taon na to sa akin. Kaya lang hindi ko ginagamit kasi nag-aangkat ako ng gulay kaya yung tricycle ko ang palagi kong dala," sagot naman ni Romeo. "Okay lang ba sa'yo na ihatid ako? Hindi ka magbebenta ngayon sa palengke?" tanong pa ni Julieta. "Oo naman, anytime basta ikaw," sagot pa ni Romeo. Sabay kindat. Napangiti na lamang si Julieta. Bumaba si Romeo sa motorsiklo saka lumapit sa kanya at sinuotan siya ng helmet. Umangkas na siya pagkatapos mapaandar. "Ngayon lang ako nakasakay nito. Sobrang ganda pala at mahangin," sabi ni Julieta. "Wala naman kasi akong motorsiklo dati kaya hindi kita napaangkas. Yung mga naging boyfriend mo nun, hindi ka pa nakasakay?" tanong ni Romeo kunwari. Maya-maya pa bumabiyahe na sila at kitang-kita ni Julieta ang mga tindahan saka mga bahay na nadadaanan nila. "Wala naman akong naging boyfriend magmula nang maghiwalay tayo eh. Busy ako sa pagtatrabaho at buntis ako noon," sagot naman ni Julieta. "Sabagay,
At napangiti si Romeo at tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Ikaw ba? Ilang babae nung naiangkas mo rito? Pasimpleng tanong din ni Julieta. Ikaw pa lang. Wala naman akong naging nobya, naging busy rin ako sa buhay. Sagot ni Romeo. Napangiti naman si Julieta. Si Romeo kasi ay sobrang seryoso pagdating sa pakikipagrelasyon. Gusto nitong seryosohan na at hindi gawing laro ang damdamin ng mga babae. So, malungkot ka sa mga taong lumipas? Tanong ni Julieta. Hindi naman. Ang nagpapalungkot sa akin ay hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo at maging isang ganap na bumbero. Hindi naman yung walang girlfriend o hindi nakapag-asawa. Sagot ni Romeo. Matutupad mo rin ang pangarap mo. Magtiwala ka lang, sabi ni Julieta. Nakaramdam na naman ng lungkot si Julieta. Dati pa naman niyang alam na gustong-gusto ni Romeo maging isang bumbero. Hinawakan niyang balikat ng lalaki upang damayan ito. Sa lungkot, hindi niya inaasahang hinawakan ni Romeo ang kamay niya ng sobrang higpit at pinisil. Humawak ka sa bewang ko, baka mahulog ka. Sambit pa ni Romeo. Nilagay naman ni Romeo ang isang kamay niya sa bewang nito. Naging emosyonal naman si Julieta. Parang gusto niyang maiyak dahil namimiss niya ang bonding nilang dalawa ng matagal. Kahit anong gawin niya, ang lalaki pa rin pala talagang nagpapatibok ng puso niya ng ganito katindi. Makalipas ang kalahating oras na biyahe, narating nila ang building kung saan siya nagtatrabaho. Pagkahinto ng motorsiklo na una siyang bumaba at sumunod na rin si Romeo upang ito na ang magtanggal ng helmet niya. Sobrang lapit pa ng mukha nila sa isa't isa. Mabuti na lamang may mga suot silang helmet. Salamat sa paghatid, Romeo ah. Nakangiting sabi na lamang ni Julieta. Walang anuman, mag-ingat ka. Sagot ni Romeo. Kumakabog naman ang dibdib ni Julieta nang bigla siyang yakapin ni Romeo. Maya-maya lang ay nakatanaw na siya sa lalaki habang papaalis ang motorsiklo na minamaneho nito. Nang hindi na niya matanaw si Romeo, nagmamadali na siyang pumasok ng building at dumiretso sa opisina niya. Sinong naghatid sa'yo? Blooming mo ngayon na, tanong ni Bea. Si Romeo. Nakangiting sagot naman ni Julieta. Kaya pala, nakangising sabi pa ni Bea. Inilagay na ni Julieta ang dala niyang sling bag, pati ang lagayan niya nang baon sa kanaupo sa tabi ni Bea. Kumunot naman ang kanyang noon nang mapansin niya ang pagkakangiti ni Jody habang nakatingin sa phone nito. May kachat yata ang dalaga na nagpapakilig rito ng sobra kaya nagtaka siya. Hindi naman ganito si Jody dati. Anong nangyayari dyan? Bakit parang maiihi sa kilig? Tanong pa ni Julieta. Ewan ko ba sa babaeng yan? Kachat daw yung Romeo mo. Sagot naman ni Bea. Ha? Pero hindi ko naman pagmamay-ari si Romeo, Bea. Kaya may karapatan naman siyang makipag-date kahit kanino. Sabi ni Julieta. Pero parang merong tumusok sa kanyang dibdib. Umasim naman ang kanyang panlasa. Nagngit-ngit ang kalooban niya sa inis at selos. Kaya lang napansin niya na parang wala naman yatang cellphone si Romeo saka hindi niya nakitang dala-dala nito. Nang tignan niya si Jody, napangiwi siya dahil sobrang saya ng babae. Ayaw niyang isipin na si Romeo ang kachat nito. O tignan mo siya, ngayon lang niyang naging ganyan ha, sambit ni Bea. Kaya nga, malamig na tura na lamang ni Julieta. Sa totoo lang hindi nakapagtrabaho ng maayos si Julieta dahil kina Jody at Romeo. Sumimangot siya. At lagi siyang nakasimangot kapag nakikita niyang pagmumukha nito. Ang totoo hindi siya galit sa katrabaho, mas galit siya sa sarili niya. Dahil selos na selos siya. Bakit? Hindi niya pwedeng maramdaman to. Saka idagdag pang wala siyang karapatan para maramdaman to. Bandang hapon nagulat siya dahil paglabas niya ng building, si Romeo ang nadatnan niya. Naghihintay sa kanya. Ipupuntahan ka ba? Tanong ni Romeo. Wala, dumiretso na tayo sa bahay. Sagot ni Julieta. Nang tignan niya ang reaksyon ni Romeo, normal lang ito. Hindi aligaga na para bang may iniiwasan. Napansin niyang wala namang dalang cellphone ng lalaki kaya ayaw niyang maniwala
Ito ang kachat ni Jody. Alis kayo? Tanong ni Bea. Oo. Tipid na sagot naman ni Julieta. Nagkatinginan silang dalawa ng babae at pasimple itong tumingin kay Jody na nakasunod pala. Paglabas, napansin ni Julieta na nawala ang matamis ng ngiti ng babae at napalitan ng seryosong reaksyon. Parang hindi naman magkakilala ang dalawa pero ramdam niyang bad trip si Jody at nagdadabog ito na pumasok sa kotse nitong kararating lang habang si Bea naman nakangisi. Nakita pa talaga ni Bea na isinuot sa kanya ni Romeo ang helmet kaya kinilig ang babae. Makalipas ang ilang minuto ay tumatakbo ng motorsiklo at gaya kanina, pinahawak na naman siya ni Romeo sa bewang nito. Napakasarap ng feeling kapag palagi tayong ganito, Julieta. Sabi pa nga ni Romeo. Bakit naman? Kinakabahan na tanong ni Julieta. Sobrang nakakagaan ng pakiramdam kahit nakakapagod ang buhay. Sagot ng lalaki. Nakakapagod pero may times naman na masaya. Paglilinaw naman ni Julieta. Oo naman. Maya-maya lang napakunot ng noo si Julieta nang napansin niyang hindi daan papauwi sa kanila ang tinatahak nila. Teka lang. Hindi ito ang daan pauwi sa bahay Reklamo ni Julieta. Hindi naman talaga tayo didiretso ng bahay. May pupuntahan muna tayo bago umuwi. Sagot ni Romeo. Saan naman? Tanong naman ni Julieta. Basta malalaman mo pagdating natin doon. Sagot ng lalaki. Makalipas ang ilang oras, huminto ang motorsiklo sa isang tabi. Hindi pa naman gabi pero marami nang nakikitang ilaw na nakasindi si Julieta. Maraming tao na para bang dinadayo talaga ang lugar na to. Namangha siya nang ma-realize niyang nasa isang floating restaurant pala sila. Napakunot na si Julieta. Bakit mo alam ang lugar na to? Palagi ko itong nadadaanan kapag nag-aangkat ako ng gulay pero ngayon ko lang naisipang pumunta. Kasama ka. Nakangiting sagot ni Romeo. Talaga? Baka pabalik-balik ka na rito kasama ang mga exes mo. Natatawang tanong pa ni Julieta. Wala nga akong naging ibang girlfriend. Ikaw lang talaga. Napaka-ma-issue mo. Natatawang saad pa ni Romeo. Natawa na lamang si Julieta dahil sobrang cute tignan ni Romeo kapag nalungkot ang mukha nito. Aba malay ko sa'yo. Nakangusa tumiirap na lamang nasabi ni Julieta. Tara na nga, dami mong alam. Sagot ni Romeo. Napangiti naman si Julieta nang hawakan ni Romeo ang kamay niya. Sabay na silang pumasok sa floating restaurant. May lumapit naman sa kanila na isang waiter at inabot sa kanilang menu. Hinayaan na lamang ni Julieta na ang lalaking mag-order para sa kanila. Nang ma-serve na ang kanilang in-order, makalipas ang ilang minuto ay tahimik na silang kumain. Pasulyap-sulyap lang si Julieta kay Romeo at nag-iisip kung bakit dinala siya nito sa ganitong lugar. Wala naman silang naging usapan na kumain sa labas ngayon kaya nagtataka siya. Naisip niya na bakit sila lang kung pwede naman nilang isamang mga bata. Gusto nga niyang isipin na baka date ito pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Mas nabusog si Julieta sa pagtingin sa lalaki kesa sa masarap na pagkain na kinain niya. Napangiwi siya bigla nang mahuli siya ni Romeo na nakatingin pero muntik na siyang masamid nang kindatan siya bigla ng lalaki. Imbes na magalit siya, natuwa pa siya sa pagkindat nito. Anong meron? Birthday mo ba? Tanong ni Julieta. Alam mo naman kung kailan birthday ko kung hindi mo nakalimutan. Pero gusto ko lang i-treat ka. Bilang pasasalamat sa pagiging mabuting ina sa triplets natin. Nakangiting palusot naman ni Romeo. Nakangiti naman si Julieta nang hawakan ni Romeo ang kamay niya. Saka pisilin nito. You're welcome. Tipid na sabi ni Julieta. Kumain ka lang ng mabuti. Huwag mong alalahanin ng mga bata, mag-take out tayo ng pagkain para sa kanila mamaya. Sagot ni Romeo. Tumango naman si Julieta at bumalik sa pagkain kaya naging ganado na ang pagkain niya hanggang sa matapos siya. Makalipas ang isang oras, huminto ng motorsiklo sa harap ng gate at hindi niya inaasahang
madatna ng triplets na nakapamewang habang masama ang tingin sa kanila. Saan po kayo galing? Gumala po kayo tapos hindi niyo po kami sinama? May himig ng pagtatampo na tanong ni Julie. Nag-date kami ng mommy niyo at saka bawal ang bata sa pinuntahan namin. Pagpapalusot naman ni Romeo na parang nag-e-explain sa kanyang mga magulang. Kinurot ito ni Julieta dahil kung ano na lang ang sinasabi ng mga bata, pwede namang sabihin na kumain sila sa labas. Gumisilang si Romeo nang tignan niya masyado nga siyang nainis. Huwag na kayong magtampo sa amin dahil kapag weekend, gagala tayo. Pampalubag loob ni Julieta. Sige po, Mami. Masayang sambit naman ni Mia. Masaya na kami kapag nakikita po namin kayong masaya. Hirit naman ni Rona. Maya-maya lang magkaakbay na silang lahat na pumasok sa loob ng gate. Sinamahan na ni Romeo ang triplets. Sa loob ng kusina, siya naman ay pumasok na sa kanyang kwarto para magbihis. Paglabas niya ng kwarto, sakto namang papaalis na si Ate Lirma kaya pinigilan niya ito para iabot ang sahod nito ngayon. Tumanggi naman ang may edad na babae dahil tapos na raw itong binigyan ni Romeo. Tumango naman si Julieta nang magpaalam sa kanya si Ate Lirma. Nauuwi na dahil gabi na. Nang makaramdam ng pagkauhaw si Julieta, pumasok siya sa loob ng kusina upang uminom ng tubig at nadatnan niya si Romeo na pinapakain ng triplets. Napangiti naman siya dahil tuwang-tuwa siya sa pagiging hands-on daddy ni Romeo sa mga anak nila. Pagkatapos kumain ng triplets, umalis na ito ng kusina kaya silang dalawa na lang ni Romeo ang naiwan. Napakunot naman ang noos si Julieta nang mapansin niyang nakayuko lang si Romeo at halos hindi makatingin sa kanya. Okay ka lang? Tanong ni Julieta. Hindi. Sagot naman ni Romeo. Bakit naman? May problema ba? Tanong ni Julieta. Bakit hindi ka nagsuot ng bra? Na-distract tuloy ako. Tahasang sagot ni Romeo. Napatakip naman agad si Julieta sa dibdib niya nang ma-realize ang sinabi ni Romeo. Hindi naman kasi siya mahilig magsuot ng bra kapag nasa bahay siya, pero kasi hindi makapal ang nasuot niyang duster kaya medyo kitang-kita. Pambihira ka naman. Sa dami ng pwede mong makita, dibdib ko pa talaga. Nakasimangot ng sambit naman. Kasalanan ko bang yan ang una ko nakita? Sagot naman ni Romeo. Ewan ko sa'yo. Naiilang na lamang at umirap na sambit ni Julieta. Sige na, magpahinga ka na. Alis na rin ako. Natatawang pagpapaalam pa ni Romeo dahil nakita nga niya ang hiya ni Julieta. Napaka-cute niya. Teka lang muna. Bago ka umalis, dalhin mo yung pera na naibayad mo kay Ate Lirma para naman magamit mo, sabi ni Julieta. Huminga ng malalim si Romeo habang nakatingin sa kanya. Tumayo ito at lumapit nang dahan-dahan sa kahinawakan ng kamay niya. May mga anak tayo, kaya share tayo sa gastos para hindi ka mahihirapan. Kaya ko namang mag-provide kahit na gulay lang ang negosyo ko, sagot ni Romeo. Ano ka ba? Hindi naman naging issue sa akin kung ano ang source of living mo eh. Pero kung ayaw mong tanggapin, maraming salamat. Sad na lamang ni Julieta. Ibigay mo na lang sa triplets, allowance nila. Nakangiting sagot naman ni Romeo. Sige na nga, ingat ka sa pag-uwi ah, sabi ni Julieta. Good night. Matamis na saad pa ni Romeo. Napapikit ng mariin si Julieta nang halikan siya sa noon ni Romeo bago lumabas ng kusina. Nagustuhan naman niya ang ginawa ng lalaki kaya hindi siya nag-react. Nang marinig niya ang papalayong motorsiklo ni Romeo, pumasok siya sa kanyang kwarto. Nagtatatalon na parang isang teenager na kinikilig. Isang buwan ang nakalipas, naging okay naman ang takbo ng buhay ni Julieta. Hindi siya nahihirapang palakihin at talaga ng mga anak niya dahil katuwang niya si Romeo. Tuwang-tuwa naman ang triplets dahil kapag weekend, lumalabas sila gumagala sa kung saan-saan. Hindi nagkulang ng oras at panahon ng lalaki para sa mga anak nila. Kapag may pasok sa eskwela, ay sa bahay siya tumatambay. Parang bumalik sa dati ang samahan nila.
nung magkarelasyon pa silang dalawa. Naging extra sweet sa kanya si Romeo, saka hindi na mabilang pa ang ilang beses na magkatabi silang matulog kapag nag-sleep over ito sa bahay niya. Kaya araw-araw nadagdagan ng admiration niya sa lalaki na halos punong-puno ang puso niya ng pagmamahal niya rito. Pero kapag nasa trabaho siya, halos mangisay siya sa inis at selos dahil sa katrabaho niyang si Jody. Hindi pa rin kasi mawala sa isip niya na ang maaaring nagpapasaya sa babae ngayon ay si Romeo. Nagkaka-text daw kasi ang mga to. Kahit walang confirmation galing sa lalaki, inis na inis pa rin siya. Araw ng Sabado ay susunduin ni Romeo ang triplets dahil gusto ng mga bata na magtinda sa palengke kasama ang daddy nila. Nang marinig niyang may tumunog na tricycle sa labas ng gate nila. Si daddy na ba yan, Mommy? Masiglang tanong naman ni Julie. Oo, pupuntahan ko na lang. Sad nga nito, papasukin ko muna rito. Sige po, Mommy, hindi pa kasi kami tapos maghanda eh. Sabi ni Julie. Ang dami niyong ganap. Magtitinda lang naman kayo doon at hindi magbabakasyon na. Natatawang sagot naman ni Julieta. Hindi pa po kasi sila tapos maligo, Mommy. Sabi ni Julie. Sige, lalabas na muna ako. Pagbukas ni Julieta ng gate, nakatayo na si Romeo sa malapit habang may bit-bit na plastic. Cellophane. Ngumiti sa kanyang lalaki, saka bumeso. Good morning. May dala ako para sa'yo. Nakaiting sambit naman ni Romeo. Inabot nito sa kanya nang may saya sa itsura. Sobrang thoughtful ni Romeo kaya hindi niya maiwasang sumaya. Salamat. Pero ano to? Tanong ni Julieta. Nag-take out ako ng ulam para hindi ka na magluto. Sagot naman ni Romeo. Nagulat naman si Julieta nang may kunin si Romeo sa likuran nito sa kay binigay sa kanya. 3 piraso ng red rose na parang kapipitas lang. Sobrang lapad naman nang nagingiti niya nang tanggapin ang bulaklak. Bakit may pabulaklak ka pang nalalaman? Tanong naman ni Julieta pero ang totoo, kinikilig siya. May nadaanan kasi akong flower shop kanina at naalala kita, kaya bumili ako. Pagpapalusot na lamang ni Romeo. Buti akong naalala mo, hindi iba. Pagbibiro naman ni Julieta. Ikaw lang naman talaga eh. Wala nang iba. Seryosong banat naman ni Romeo. Hinalikan siya nito na nagpatahimik sa kanya saka pumasok sa loob ng walang paalam. Si Julieta naman ay hindi nakahuma dahil sobrang tibok ng puso niya. Hinabig na muna niya ang sarili bago pumasok sa loob ng bahay. At nadatnan niya ang mga to na handa nang umalis. Hindi ka sasama sa amin, Mommy? Tanong ni Mia. Kayo na lang, may gagawin pa kasi akong trabaho eh. Sagot naman ni Julieta. Nahihiya naman siyang tumingin sa gawin ni Romeo dahil alam niyang nakatingin din ito sa kanya. Sigurado ka? Baka mamaya gusto mo palang sumama tapos nahihiya ka lang na magsabi sa akin. Natatawang sabi pa ni Romeo. Ewan ko sa'yo, umalis na nga kayo. Baka mamaya ang dami ng customer sa palengke tapos magbubukas pa lang kayo. At yung iba, nakarami na ng benta. Sagot pa ni Julieta. Kung bored ka na rito, sumunod ka na lang doon. Sabi ni Romeo. Sige. Tipid na sagot na lamang ni Julieta. Habang si Romeo naman, nakangiti na lumabas ang bahay na nakasunod sa triplets dahil hinayaan niya ni Julieta na umalik rito at yumakap. Kahit anong gawin niyang pag-iwas at iniisip niyang mga bagay na hindi pwede para sa kanila, mas lalo lamang umiigting ang kagustuhan niyang iparamdam sa babae na mahal pa rin niya ito hanggang ngayon. Kaya nang nagkaipon nga siya, sinubukan niyang mag-enroll sa university at ipagpatuloy ang kursong gusto niya. Pero hindi pa ito alam ni Julieta. Wala naman silang relasyon. Siguro itatago na lang muna niya hanggat wala pa siyang napapatunayan sa babae. Hindi niya ito liligawan ulit. Sa susunod na buwan na ang pasukan niya at ang kinuha niyang time slot ay panggabi para kapag umaga ay magtitinda siya. Saka may obligasyon pa siya sa mga anak niya na hatid sundo sa eskwela. Kayang-kaya niya ito alang-alang sa pangarap niya
sa buhay na naudlot dati. Pagdating nila sa ng palengke ay sobrang tuwa ng triplets. Pagkabukas niya ng tindahan, tinulungan naman siya nitong mag-display ng mga gulay na paninda niya. Ang mga chismos at chismosa naman na kapwa tindero at tindera hindi makatingin. Nagtanong talaga kung sino ang mga batang kasama niya. Hindi makapaniwala ang mga to na anak niya dahil ang alam nila dati, binata siya. Wala naman siyang panahon para magkwento kaya hinayaan na lamang niya ang mga to na maging curious. Iba talaga ang ugali ng Pinoy, Daddy. Sobrang big deal sa kanilang magkaroon ng anak. Bulong sabi ni Rona. Sinabi mo pa anak, hayaan mo na. Ang pagkakalam kasi nila, binata si Daddy. Nakangiting sagot na lamang ni Romeo. Nakakainis kasi, tingin po ng tingin sa amin eh. Nakasimangot naman na sabi ni Rona. Naamis lang yan. Dahil tatlo kayong magkakamukha na sobrang ganda, matalino at mabait pa. Sagot naman ni Romeo. Sa bagay, may pinagmalahan naman kami. Nakangiting sabi ni Rona. Ngumiti naman si Romeo at hinaplos ang buhok ng anak. Pagkatapos nilang nag-display ng mga paninda, nagpaalam muna saglit si Romeo na ibibili ng pagkain para agahan ng mga anak. Pagbalik niya makalipas ang ilang minuto, napakunot ang kanyang noo nang mapansin si Jody na kausap ang mga bata. Anong ginagawa mo dito, Jody? Tanong ni Romeo. Nakilala niya ito noon. Nakasama ni Julieta pero bumalik ang babae at bumili ng gulay sa kanya. Saka hiningi ang kanyang numero. Alam niya ang galawa ng ganitong klaseng babae, ramdam niyang may gusto nga ito sa kanya. Kaya nang magpadala ito ng mensahe sa kanya, lagi-lagi hindi niya pinapansin. Minsan nagre-reply siya pero habang tumatagal, tinitigilan na niya. Bumili ako ng karne. Saka dumaan na ako dito sa tindahan mo. Nasurpresa ako dahil sila ang tindera mo. Nakangiting sagot kunwari ni Jody. Bagong hire ko. Malaki ang sahod nila. Sabi naman ni Romeo. Nang tignan niya ang triplets, hindi ito natuwa sa sinabi niya. Nakataas pa ang kilay habang nakatingin kay Jody na parang ayaw ang presensya ng babae. By the way, kamusta ka na? Hindi ka na nagre-reply sa mga chat ko ah. Malanding saad pa ni Jody. Okay naman. Saka masyado akong busy eh. Hindi talaga ako mahilig humawak ng cellphone kapag nagtatrabaho. Malamig na sagot na lamang ni Romeo. Nang magkaroon ng maraming customer, hindi na niya nakausap pa si Jody, kaya nagpaalam na itong alis na. Nakahinga naman ang maluwag na umalis sa babae dahil kanina pa sobrang sama ng tingin ng triplets dito. Sino yun, Daddy? Girlfriend mo? Tanong ni Julie. Hindi ah. Katrabaho lang yun ng mami mo. Sagot naman ni Romeo. Talaga? Pero bakit sabi po niya hindi ka na raw po nagre-reply sa mga text messages niya? So may ugnayan po kayo? Seryosong tanong pa nga ni Mia na parang investigador. Hiningi lang niya ang numero ko minsan. Pero hindi naman kami laging nagte-text. Sagot ni Romeo. Gusto ko niya, Daddy. Halata naman. Sabi ni Rona at umirap. Huwag na natin siyang pag-usapan, baka mamaya mabadshot ako sa mami niyo. Magselos pa yon. Sagot ni Romeo. Talagang magsiselos po yun pero kasi matagal na po kayong hiwalay, di ba? Tanong naman ni Mia. Oo pero mahal ko ang mami niyo. Nakaiting sagot naman ni Romeo. Ayun, mahal mo naman pala eh. Delete mo na nga po yung number ng babaeng yun, Daddy. Umikot ang mata na sabi ni Julie. Oo na. Tipid na sagot ni Romeo at natatawa pa. Kinuha na niya ang cellphone niya sa loob ng kanyang bulsa, saka inalis naman talaga ang numero ni Jody. Hindi naman kasi yun nakasave, kaya walang problema. Hindi naman talaga siya interesado. Makalipas ang isang oras, hindi nakapagpahinga si Romeo dahil ang daming bumibili. Napapangiti naman siya kasi masyadong ganado ang triplets na tulungan siya sa pagtitinda. Sa kabilang banda naman hindi na sumunod pa sa palengke si Julieta. Naglalaban na lang siya ng marurumi nilang damit at natulog pagkatapos. Bumabawi siya ng pahinga dahil kapag nasa opisina siya ay hindi siya nakakaidlip. Marami kasi silang ginagawa.
Bandang hapon ay nagluto na siya para kapag uuwi na ang triplets kasama si Romeo, tiyak na nagugutom ang mga to. Maya-maya lang, narinig niyang dumating na sila at nagkantahan pa habang papasok sa loob. Lumabas naman kaagad siya ng kusina upang salubungin ang mga to, pero nagulat siya nang marinig ang papalayong motorsiklo. Lumapit naman sa kanyang triplets sa nagmano. "Nasaan ang daddy niyo?" Tanong pa ni Julieta. "Umalis na mommy, hinatid lang po kami rito," sagot ni Rona. Napasimangot tuloy si Julieta. Naiinis siya dahil hindi nagpaalam sa kanya kung saan pupunta. Kung dati naman ay palagi itong nagpapaalam kahit hindi pa naman sila nagkabalikan. Ano daw gagawin niya? Ba't siya umalis? Sagot naman ni Mia. Hindi niya nabanggit sa amin eh. Napakunot naman ang noo si Julieta habang nag-iisip kung saan posibleng pumunta si Romeo at kung anong ginagawa nito. Kinakabahan siya at parang binuhusan ng malamig na tubig nang pumasok sa isip niya ang katrabahong si Jody. Baka doon nagpunta ang dating kasintahan. Naipikit na lamang ni Julieta ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sige na, magbihis na kayo. Kakain na tayo pagkatapos, sabi ni Julieta. Tumango naman ang triplets saka pumasok sa kanilang kwarto. Si Julieta naman hindi mapakali. Palakad-lakad siya sa may sala at hinihintay na bumalik si Romeo. Naiinis siya sa feeling niya dahil selos na selos siya kahit wala naman siyang karapatan. Umaasa kasi siya na balang araw magiging sila ulit ni Romeo. Pero baka naging maganda lang ang trato sa kanya ng lalaki dahil may mga anak sila. Tapos siya itong nag-a-assume na mahal pa rin siya nito. Kung darating man ng isang araw na magmamahal ng iba si Romeo, ay siya itong matatalo. Dapat ngayon pa lang, pigilan na niya ang kanyang sarili. Ano pong ulam, Mommy? Nagluto ako ng adobong manok, sagot ni Julieta. Kumain na tayo. Saka naman lumapit sa kanila sina Mia at Rona at kumain na nga. Hintayin pa po ba natin si Daddy? Tanong ni Mia. Hindi na. Parang hindi na yun babalik eh. Sagot naman ni Julieta. Parang nawala ng ganang kumilos si Julieta. Nag-overthink siya na hindi naman sila magkarelasyon. Nakakabaliw talaga ang sobrang pagmamahal lalo pa at walang kasiguraduhan. Tumango naman ang triplets sa kasabay na silang pumasok sa loob ng kusina. Tinulungan na siya ng mga anak na maghanda ng hapunan. Wala kasi ngayon si Ate Lirma dahil weekend kaya sila lang ang nasa bahay. Siya nga pala, Mommy. Naging textmate pala ni Daddy pati po yung katrabaho mong si Jody. Sabi ni Rona. Nagulat si Julieta. Ang higpit ng hawak niya sa kutsara tinidor. So tama siya. Textmate pala ang dalawa. Kaya sobrang tuwa ni Jody kapag nasa opisina. Mas nadagdagan ng selos at sama ng loob ni Julieta dahil sa nalaman kaya uminom muna siya ng tubig kasi biglang may bumara sa lalamunan niya. Bakit mo alam? Tanong ni Julieta. Nagpunta kanina sa palengke, tinanong si Daddy kung bakit hindi na siya nagre-reply sa mga text messages ng babae. Kwento naman ni Julie sa kanya. Huwag ka mag-alala, Mommy. Wala namang pakialam si Daddy sa babaeng yun eh. Tsaka ni-erase na po niya yung numero ni Jody dun sa phone niya, nakita ko po. Sagot naman ni Mia. Napahinga ng malalim si Julieta. Hinamig niya ang sarili. Lugi siya kapag patuloy siyang magseselos ng ganito. At ayaw daw ni Daddy na magselos ka dahil mahal ka po niya. Nakangiting hirit pa ni Julie na halatang kinikilig. Napangiti naman si Julieta nang wala sa oras dahil sa sinabi ng anak. Sana nga totoo dahil kung hindi aasa na naman siya. Mahirap pa naman ang umasa sa wala. Isang buwan ang nakalipas ay lungkot na lungkot si Julieta dahil hindi niya masyadong nakakasama si Romeo dahil hindi na ito pumapasok sa bahay niya kapag ihahatid pa uwi ang triplets. Sa umaga naman, nauuna siyang umalis papuntang trabaho kaya hindi sila nagpang-abot. Mas lalong tumindi ang hinala niya dahil naging busy na si Romeo. Ayaw naman niyang magtanong dahil baka mabara siya at mapahiya. Hindi na rin niya kinausap si Jody sa opisina dahil naiinis talaga siya sa feelingerang babaeng ito. Ngayon lang niya na-realize na hindi ito pwedeng maging kaibigan niya
dahil masyadong maarte. Saka may personal din siyang galit sa babae dahil naging textmate ito ni Romeo. Pakiramdam niya na betray siya. Mas lumala pa nga ang ugali ng babae dahil parang pinaparinggan pa siya nito na may boyfriend na ito at in love sila sa isa't isa. Kaya lalo siyang naimbierna. Isang hapon parang lumundag ang puso ni Julieta dahil paglabas niya ng building ay ang nakangiting Romeo ang nadatnan niya. Napalingon pa siya sa likuran, baka hindi siya ang initian ng lalaki pero siya lang naman ang nasa labas ng building. Anong ginagawa mo rito? Naiinis pa nga ang tono na tanong ni Julieta. Ngumiti ng sobrang tamis si Romeo sa naging tanong niya at niyakap siya ng sobrang higpit. I miss you. Alam ko ang pinagpuputok ng butsi mo. Huwag ka nang magalit. Ikaw naman talaga ang ipinunta ko rito at hindi ang babaeng pinagseselosan mo. Sagot ni Romeo. Napayuko si Julieta ng kumalas sa yakap si Romeo. Hinawakan nito ang mukha niya at pinisil nang mahina ang kanyang ilong. Wala akong alam sa pinagsasabi mo, Romeo Tara na nga, sabi ni Julieta. Napahalakak na lamang si Romeo sa sinabi niya. Natigil na lang ito dahil nakasimangot na siya. Nahihiya kasi siya dahil nalaman ng lalaki kung saan ang gagaling ang inis niya. Alam kong selos na selos ka kay Judy dahil naging textmate kaming dalawa. Sa tingin mo kaya kitang ipagpalit sa iba? Nakangising tanong pa ni Romeo. Ewan ko sa'yo, sarili mo naman yan Sagot ni Julieta. Napalakhak naman si Romeo sa sinabi niya. Hindi nakahuma si Julieta nang halikan siya sa labi ni Romeo bago nito pinaandar ang motorsiklo. Napapatingin pa siya sa buong paligid upang tignan kung maraming nakakita. Buti na lang busy ang lahat. Makalipas ang ilang minuto ay bumabiyahe na sila pa uwi pero nagulat si Julieta nang lumiko ang motorsiklo sa kabilang daan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Julieta. May pupuntahan lang tayo saglit. Sagot naman ni Romeo. Maya-maya lang huminto ang motorsiklo sa isang university kaya nagulat si Julieta kung ano ang gagawin nila rito. Bakit tayo nandito? Nakakunot ang noong tanong pa ni Julieta. Dito ako pumapasok sa isang buwan na naging busy ako. Tapos ikaw, ibang iniisip mo sa akin? Tila nagtatampo pa, nasaad ni Romeo. Nakanganga naman si Julieta habang nakatingin kay Romeo. Wala siyang ideya na bumalik pala talaga sa pag-aaral ang lalaki tapos siya, pagsiselos lang ang inaatupag. Sorry, wala naman kasi akong alam sa mga ginagawa mo May iling na sabi ni Julieta. Bumaba muna ng motorsiklo si Julieta at sumunod naman si Romeo. Humarap sa kanyang lalaki, saka ginagap ang kanyang kamay at ngumiti. Okay lang, naintindihan naman kita, pero gusto kong malaman mo na ikaw lang ang minamahal ko. Nang ganito, kaya ako bumalik sa pag-aaral para maging bagay tayong dalawa. Para may pagmamalaki ako at hindi na ako manliit pa sa sarili. At nang sa ganun, mabigyan ko kayo ng magandang buhay. Maibigay ko sa iyo ang magandang bagay. Madamdaming sagot pa ni Romeo. Kahit ano ka pa, wala akong pakialam kung wala kang maraming pera. Okay lang yun. Basta ang importante, nagmamahalan tayong dalawa. Makita lang kitang nagsisikap at hindi ka nagkukulang ng atensyon at pagmamahal sa mga anak natin. At nasusustentuhan mo naman sila. Sapat na yun sa akin. Emosyonal na sabi ni Julieta. Maraming salamat Julieta, mahal na mahal kita. Sabi ni Romeo. Mahal na mahal din kita Romeo. Nakangiting sagot naman ni Julieta. Kinabig siya ni Romeo sa kaniyakap ng sobrang higpit. Masayang masaya ang puso ni Julieta dahil pareho sila ng nararamdaman ni Romeo. Hindi na nila kailangan pa magligawan dahil pareho namang nagkakaintindihan ng kanilang mga puso. Isang buwan muli ang nakalipas, maayos naman ang takbo ng relasyon nilang dalawa ni Romeo. Tuwang-tuwa naman ang triplets dahil palaging nasa bahay na niya nakatira ang daddy nila. Si Ate Lirma naman masaya para sa kanya kasi nagkabalikan silang dalawa. Kagigising lang ngayon ni Julieta kaya bumangon na siya pero nakahawak pala sa kanyang bewang, si Romeo. Naglalambing, parang ayaw nitong pumasok sa trabaho. Saan ka pupunta? Tanong ni Romeo.
Papasok sa trabaho. Sagot naman ni Julieta. Hinila siya ni Romeo kaya napahiga siya sa dibdib. At sabay silang nagkatawanan na dalawa. Ang bigat mo. Reklamo ni Romeo. Ikaw naman ang nanghila sa akin eh. Nalukot ang mukha na sagot ni Julieta. Ayoko kasing umalis ka. Ang gusto ko ay umabsent ka muna ngayon. Nakangusong sabi naman ni Romeo. Kaya ang ginawa niya, binigyan niya ng mabilisang halik sa labi si Romeo pero nahawakan nito ang mukha niya. Hindi na paghandaan ni Julieta ang sumunod na nangyari. Nagkalapit sila ng posisyon ni Romeo. Pumaibabaw ito sa kanya. Saka siya siniil ng halik. Naputol lang ang halikan nilang dalawa. Nang may kumatok sa pinto ng kwarto, bumangon siya agad na nakita niyang sumimangot si Romeo. Ayaw pumayag ng tadhana sa binabalak mong gawin. Nakangising saad pa ni Julieta. Istorbo naman kasi. Napapalatak naman ang sambit ni Romeo. Hinalikan niya ito ulit sa labi saka nagpatuloy sa paglabas ng kwarto. Bawi ka na lang soon, love. Pahabol na sambit pa ni Julieta habang natatawa. 2 linggong nakalipas ay nagmamadaling umuwi ng bahay si Julieta dahil birthday ngayon ni Romeo. Ginabi na siya ng uwi dahil nagkaroon sila ng overtime sa opisina. Mabuti na lang nakabili siya ng regalo para sa mahal niya. Pagdating niya ng bahay, nagulat siya dahil maraming pulang balloons na nakaipit sa gate. Nagbayad muna siya sa driver bago bumaba ng taxi. Nagulat naman siya dahil lumabas ng gate si Jody na may bitbit na red rose at inabot sa kanya. Anong pakulo na itong naisip nila? Nang tignan niya si Jody, sobrang tamis ang pagkakangiti ng dalaga kaya naguguluhan talaga siya. Pumasok na siya sa loob at nakita niya si Bea may dala din itong malaking teddy bear at ibinigay sa kanya. Anong meron? Naguguluhan ako sa nangyayari, Bea. Si Jody nakita ko rin sa labas ng gate eh. Tanong ni Julieta. Wala din akong ideya, bes. Inimbitahan lang din ako ng boyfriend mo dahil birthday niya. Nakangiting sagot ni Bea. Napatingin sa buong bakuran si Julieta. Ang daming balloons na iba't ibang kulay na nakalagay sa gilid ng mga halaman niya. Nagpatuloy sa paglalakad si Julieta. Nakita niya si Ate Lirma na may dalang regalo at ibinigay sa kanya. Clueless ako, Ate Lirma. Sabi naman ni Julieta. Ako din eh. Napagutusan lang ng birthday celebrant. Sagot ni Lirma. Ang dami ng dala ni Julieta pero hindi niya binababato. Nagpatuloy lang siya sa paghakbang. Hanggang sa napunta siya sa likod bahay, nagulat si Julieta nang makita ang tarpaulin na hawak ng cute na triplets nila. Nakasulat ang salitang, Will you marry me? Pagtingin niya sa gilid, ay nakaluhod na si Romeo habang nakatingin sa kanya. Uulitin ko ang nakasulat na nasa bitbit ng mga bata. Will you marry me, Julieta? Tanong ni Romeo. Naiiyak si Julieta bago sumagot. Yes, I will marry you, Romeo. Tumayo naman si Romeo saka isinuot sa kanyang singsing, sabay sabing, Salamat. Hinalikan naman siya sa labi ni Romeo. Nagulat siya dahil bigla na lang may nagpalakpakan sa kanilang likuran. Pagtingin niya ay nakalapit na pala sina Jody at Bea. Mamaya ko na lang ibigay sa iyo ang regalo ko. May handaan ba? May bisita tayo eh. Nakangiting tanong ni Julieta. Oo naman. Kahit wala ng regalo, okay lang. Sapat na sa akin ang sagot mo. Sa proposal ko. Sagot ni Romeo. I love you, honey. Masayang sambit ni Julieta. I love you too, honey. Sagot naman ni Romeo. Sandali lang ah. Lalapitan ko lang ang trabaho ko. Sabi ni Julieta. Go ahead. Asikasuhin ko lang ang mga bata. Sagot naman ni Romeo. Naglakad naman palapit si Julieta kina Jody at Bea. Napangiti naman siya. Nung unang yumakap sa kanya si Jody. Congratulations, Julieta. I'm sorry for giving you a hard time. Sabi ni Jody. Thank you, Jody. Nakangiting sagot ni Julieta. Kahit walang maayos sa paliwanag, alam niya kung anong tinutukoy ni Jody. Lumapit din sa kanya si Bea sa kaniyakap siya
ng sobrang higpit. Masaya ako para sa iyo, Julieta. Congratulations, dapat kami ang magiging bridesmaids mo, sabi ni Bea. Abay dapat lang, sang-ayon naman ni Jody. Sabay silang nagkatawa ng tatlo. Maya-maya lang pumasok na sila sa loob ng bahay para kumain. Ayaw ni Julieta na matapos ang gabi na hindi niya napapasalamatan si Ate Lirma. Ito ang naging kapatid niya dahil nag-iisa lamang siyang anak. Niyakap niya ang may edad na babae, saka nagpasalamat dito. Maraming salamat sa lahat, Ate Lirma, sabi naman ni Julieta. Wala nga naman, basta para sa iyo, Julieta, nakangiting sagot ni Lirma. Makalipas ang ilang minuto, masaya silang lahat na pinagsaluhan ng handa at i-celebrate ang kaarawan ni Romeo. Bandang gabi, nang magsiuwian na ang bisita nila at tulog na ang triplets, bumati siya sa lalaki at binigay niya ang kanyang regalo. Tuwang-tuwa naman si Romeo kaya kinarga siya nito at ipinaikot-ikot sa kawalan. Sabay sabing, maraming salamat, Julieta. Hindi ako magsasawang mahalin ka palagi. At hindi rin ako magsasawang alagaan at mahalin ka ng paulit-ulit, Romeo. Kayo ng mga anak natin. Sagot naman ni Julieta. Makalipas ang ilang buwan ay kinasal silang dalawa ni Romeo at gaya ng request ni Bea, ginawa niya itong bridesmaid. Siyempre kasama na rin si Jody. Tuwang-tuwa naman ang mga to at kinikilig dahil sa kinuha ni Romeo ang groomsmen, kaklase nitong single. May mabubuo yatang love story at susunod na maikakasal. At higit sa lahat, sobra tumaapaw ang tuwang nararamdaman ni Julieta dahil naikasal siya sa lalaking mahal niya at tatay ng mga anak niya. At syempre flower girls ang kanyang mga cute na anak. At excited na rin silang salubungin pa ang susunod pa na kambal na magiging anak nila. At dito na nga po nagtatapos. Maraming salamat po. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout bilang pasasalamat namin sa inyo sa walang sawa ninyong pagsubaybay. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Jovelyn Villamen, Mary, Marben Diaz, Alexa Gomez, Corazon Danke, Weni Dale Tutilia, Marveline Bonzo, Abdul Habar, Susan Upaga, Lina Almazan, Shirley Alberto, Presbyteros Rose, Nympha Medina, Edwina Sanchez, Rosemary Vasquez, Cora Batangan, Merlin Diaz, Buenoni Anya Lucas, Arlene Averion, Florence Italia, Vash Free, Lina Almazan, Jake, Matea Estrera, Rosemary Bagtas, Carolina Marpuri, Mercy Villantes, Judy Quilates, Presti, Chris, Vanessa, Nanetam, Miriam, Virginia Aparil, Lina Almazan, Perla Samson, Presentacion Menyosa, Shirley, Merlilyn Linley, Precious Mago, Rose Martinito Goldfinger of Cotabato City, Nesbeth Hanaban, Kamay Casa, G. Celestina Regidor, Molina Santos, Rose of Hong Kong, Leonisa Azotes, Enday Samante, Jocelyn Tansing, Susan Upaga, Rebecca Tezuka, Maria Flor Sevilleno, Miss Impacho of Malaysia, Dolly Labrador, Ann Mariano Elizabeth Gilas, Babes Music and Memories, Ridge, Meld, Julieta Hermosura, Ostonalito, Cecilia Alvior, Nesbeth Hanaban, Jules, Kate, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat po. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat. Happy weekend everyone!